Hallelujah. Salamat kapatid. Magandang umaga sa bawat isa sa atin, sa mga kapatiran niyan dyan sa Pilipinas, at yung mga nandito sa Canada. Magandang gabi. Tayo manalangin muli. Mahabaging Diyos na makapangyarihan, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Maraming salamat po Diyos sa lahat ng iyong ginagawa sa buhay ng bawat isa. Lord God, narito po kami, Lord, nagpapakumba sa iyo. Turuan mo kami ng iyong mga salita. Panginoon, bigyan mo kami ng pagkaunaw sa iyong mga salita para lalo kaming, Lord God, lumaki ang aming mga pananampalataya, Lord God, at sambahin ka namin, Lord God, sa Diyos, Lord God, na lumikha sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan lamang ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Give me 30 minutes. Ang papag-aralan natin ay patungkol sa pagsamba. Ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa mga line-up ni Brother Berhel. It's napakabuti ng Panginoon. Maging sa pagkanta ay ito'y isa sa pagsamba natin sa Panginoon. Kasi sa pag-awit ng kanyang mga awitin, pag-awit natin ito sa Panginoon, hindi sa kung kaninong tao. Ito'y para sa Panginoon lamang. Kasi dito natin in-express ang kabutihan ng Diyos, dito natin ipinapakita na mahal natin ang Diyos, na yung mga mabubuti niyang gawa, at sinabi doon sa kanta na yun about yung salvation na pinagkaloob ng ating Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ano? So, patungo tayo sa ating paksa sa John 4:23 to 24. Yan ang pinamagalang ito, ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. So, in John 43 to 24, sabi na dito, yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in Spirit. Worship the Father in Spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. So itong kwento na to nahawa sa priya ng Samaritan woman and Jesus Christ na nakita sila sa well. And then ito yung sinabi ni Jesus Christ na siya yung pinaka-aantay nila na magbibigay ng salvation, eternal life sa mga tao. And then dito niya rin sinabi na sabi niya doon that here comes a time, but this is coming indeed, it is here now when true worshippers will worship the Father in Spirit and in truth. Kasi ang Diyos, si Jesus tayo pinadala para tayo ay mapawalang sala. Mapawalang sala para tayo ay matutunan natin mga kalooban ng Panginoon at ating tayo may balik muli in His presence at para tayo makapagsamba muli sa Kanya. So, tayo ay blessed po mga kapatid kasi we don't need to go to Israel because before there's the presence of God. But now, makakapagsamba na po tayo anumang oras, anumang araw, at yung ginagawa natin ay ito'y isang pagsamba natin sa Panginoon. Kasi dahil dito lahat sa ginawa ni Jesus sa buhay natin. Dahil siya'y nagparito para tubusin ang ating mga kasalanan at para tayo'y mai-connect ulit sa Diyos Ama. So, kaya ang pagsamba ay sinasamba natin ang Diyos dahil sa Kanyang mga dakilang gawa. Kaya, mga dakilang gawa at sinasamba natin ang Diyos kung sino siya at sa mga dakila niyang gawa. Kasi ito yung plano at purpose ng Panginoon kung bakit niya tayo nilikha ay para sambahin siya.
para sambahin siya. Kung maalala nyo, nung create ng Diyos si Adam at Eva doon sa Garden of Eden, doon po nag-fellowship ang Panginoon at si Adam at saka si Eva. Pag may fellowship, may tinatawag na pagsamba doon. So, at even sa ating time ngayon, at nagparito ang anak ng Diyos, si Jesus, para sa ganon, magkaroon ulit ng pagsamba ang tao sa Diyos. Dahil nga sa kasalanan kasi, naputol itong pagsamba na ito sa tao kasi naputol ang ugnayan ng Diyos sa tao dahil sa kasalanan. At laking pasalamat natin, we are so much blessed kasi dahil sa pagmamahal, sobrang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, sa mga tao, binigay niya ang bugtong niyang anak para sa ganoon, maging sacrifice sa ating mga kasalanan para sa ganoon ay maibalik muli ang relasyon natin sa Diyos at para sambahin ulit natin ang Diyos. Ngayon, ang pagsamba ay ang tunay na pagsamba ay ito'y sa mga nakakilala kay Kristo. Ito sila yung nabuhay muli ang kanilang espiritu. Kasi pag patay ang espiritu ng tao, hindi siya makakapagsamba ng tunay na pagsamba sa Diyos. Kasi hindi niya kilala ang Diyos. Kasi putol nga ang kanyang espiritu. Pag hindi yan na born again, ibig sabihin patay pa ang espiritu ng isang tao. Kanya, laking pasasalamat tayo kasi sa pamamagitan ni Kristo, ay mabubuhay muli ang ating espiritu kasi napawalang sala tayo pag tinanggap natin siya at mabubuhay muli ang ating espiritu at ang ating espiritu na yon ay magkukonect sa espiritu ng Diyos kasi ito po ay templo. Itong katawan na po ito ay maging templo ng Espiritu Santo at yung ating espiritu, yung small s, ay magkukunik sa banal na espiritu at doon natin maiintindihan ang Diyos. Doon tayo nagkakaroon ng joy, ang desire, at mga pasasalamat, thanksgiving in our heart, dahil sa kanyang mga ginawa sa atin. So, ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan ay napaka-importante na maintindihan ng bawat mga tao. Kasi maraming sumasamba dito sa mundo, maraming sumasamba sa Diyos, pero hindi lahat ng sumasamba sa Diyos ay kaaya-aya sa kanyang paningin. Kaya kasi may mga tinatawag na during his time, sabi niya, false worship. Sinabi niya ang mga tao noon na sabi niya, your lips worship me, but your heart is far from me. Kanya magandang mapag-aralan natin kung paano talaga yung pagsamba na kaya-kaya sa Diyos. Okay? Pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan, kasi ang Diyos ay Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya, at katotohanan, sabi niya, dahil ito'y pagsamba sa Panginoon ang ginagawa natin. Kasi, halimbawa, sabi niya sa kanyang salita na sa 2 o 3 nagtipon-tipon ay nandun ako sa kalagitnaan nila. Sabi ng Diyos sa salita niya, ibig sabihin nasa sa atin ng Diyos. Kaya, ang araw na ito ay sa paano natin gamitin ang ating mga katawan sa pagsamba ay talagang sana'y ibigay natin ng buong buo. Kasi ito'y pasasalamat sa Diyos. Kasi buhay pa tayo. Pasasalamat sa Diyos sa mga dakilan niyang ginawa sa ating salvation, which is hindi natin mababayaran yan. Sa mga mabubuti niyang gawa, kaya ang time na to is very precious. Napakahalaga yung time na to natin sa Panginoon. Sa tuwing may pagtitipon na ganito, na dapat ibigay natin ang talagang buong buhay natin, buong sigla natin sa pag-awit, pag-testimonya, kasi
yan po ay lahat ng pagsamba natin sa Panginoon. Kasi mamaya may mga magdadance, o siguro may mga magdadestimonya. Those are part of worship to God, pagsamba sa Panginoon. Ano po? So, hindi lamang limitado is not limited ang pagsamba natin sa Panginoon sa araw na ito. Sa pagkanta lamang o pag-course, ang pagsamba ay tuloy-tuloy po yan sa araw-araw natin ginagawa. Sa pakikitungo natin sa ating kapwa, yan ay pagsamba natin sa Diyos. Sa pagsunod natin sa ating mga superior o mga wardens, mga police officers o mga code of conducts dyan, ay pagsamba natin ito lahat sa Panginoon. Lahat ng ginagawa natin ay dahil mahal natin ang Diyos. Ano? Ang pagsamba ay talagang makikita natin na ito'y desire ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Makikita natin halimbawa dyan ay nung inutusan ng Diyos si Moises, para gamitin si Moses na i-exile or tanggalin ang mga Israelita sa Ehipto, ay sinabi, inutusan niya si Moses na gawin ito, at ang pinakadahilan kung bakit gusto ng Diyos na maalis sila sa Ehipto ay para sa mga Israelita na sambahin muli ang Diyos. Yan ang pinakadahilan kung bakit gusto ng Diyos na matanggal sila sa pagkakaalipin doon sa Ehipto. Kasi ang nais ng Diyos sa kanyang mga anak ay maipunik ulit at magsambahin siya ulit ng kanyang mga anak. So, ganun nga ang nangyari. Naalis sila sa Ehipto at in 2 months ay nagsamba ang mga Israelita sa baba ng Mount Sinai. So doon natin makikita ang heartbeat ng Panginoon. So ganun din sa atin na sinugo niya ang kanyang anak na si Jesucristo para bawat isa sa atin ay mapawalang sala. Kung sino man yung tumanggap kay Jesus ay mapawalang sala at maborn again. Mabuhay muli ang ating mga espiritu para sa ganun ay magkaroon sa mga tao yung tinatawag na pagsamba sa Diyos, papuri sa Diyos, pagbibigay pasasalamat sa Diyos sa kanyang ginawa. So kaya tinatawag natin ang bawat isa ng kapatid sa pananampalataya. Kaya lahat ng tumanggap kay Jesus Christ ay tinatawag na natin kapatid, brother, we are brothers in Christ, sisters in Christ. Kasi sabi niya sa John 1:12 na sino man nanampalataya sa Diyos ay binibigyan karapatan na maging anak niya. So, ibig sabihin, Ama natin, ang Diyos Ama natin di isa. So, meaning to say, magkakapatid tayo. Tayong lahat ay tinipon niya para sa ganun magsamba, magpuri sa Kanya. So, kailangan natin mag-fellowship na ganito. Araw ng pagsamba sa Panginoon. Para sa ganun, itaas natin siya sa pamamagitan ng pagtestimonya, sa pamamagitan ng pagkanta, pag-awit sa Kanya. Kung mapapansin nyo kanina, yung mga kanta natin ay nakadirect yan sa Panginoon. That thanksgiving to God, giving glory to God, kasi dahil sa salvation na available para sa buhay ng bawat isa sa atin. So, habang lumalalim ang ating relasyon sa Panginoon, ay lumalalim din ang kung paano natin sambahin ang Diyos. Kasi sinasamba natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Saan po matatagpuan ang katotohanan? Ang katotohanan po ay matatagpuan sa salita ng Diyos. Ito po. Kaya, tinuturo ng Biblia kung paano natin dapat sambahin ang Diyos. At maraming katuruan niyan dyan, even sa pagkanta o pag-approach o pag tumulog tayo sa Panginoon, anong dapat natin gawin? Bigyan mo may halimbawa sa Psalm 100. Sa Psalm 100 verse 1 and 2, sabi niya dito,
Shout with joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him singing with joy. Dapat pag pumunta tayo sa presensya ng Diyos, iset aside muna natin mga bagay-bagay. Kasi hindi ito ang pag-worship po, ang pagsamba po natin sa Panginoon ay hindi po, hindi yan hindi sa mga nararamdaman natin, iset aside po natin yan at bigyan natin papuri ang Panginoon dahil siya ay dakila at tapat at siya ay napakabuting Diyos, mapagmahal na Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ang Panginoon po ay He deserved the glory. He's so worthy para tanggapin ang mga bagay na ito kasi hindi siya kailanman nagbabago. Pag sinabi niyang kaya pag kumakanta po tayo sa Panginoon, itaas po natin ang ating mga kamay bilang pagsuko sa Kanya, pasasalamat sa Kanya kung kailangan nating pumalakpak o kailangan nating mag-dance para ipakita natin ang pasasalamat natin sa Panginoon, gawin po natin. Kasi yun po ang sinasabi ng Kanyang salita. Ano po? Sabi niya dito, makikita natin na dito sa mundo ay, sabi ko kanina na maraming worshiper, maraming sumasamba, pero ang Panginoon hindi nalulugod sa kanila. Kasi sinabi niya dito rin sa Biblia na ang mga tao ito, sinasamba nila ang hindi nila kilalang Diyos. Okay, bigyan ko kayo ng halimbawa dito sa Acts 17. Hindi ko ata nasa ano to. Acts 17, 22 to 23. Yeah. Ito ay kwento ni Pablo nung nasa Athens siya. Acts 17, 22 to 23. Okay, pwede ba natin puntahan yan? Nasa Acts 17, 22 to 23. Ayan. Acts po. Acts 17, 22. Paul then stood up in the meeting of the Areopagus and said, "People of Athens," kasi po sa Athens marami silang God. Ayan. "I see that in every way you are very religious." Sabi niya, 23. "For as I walk around and look carefully at your objects of worship, ay nakita ko sa inyong mga altar," sabi niya doon, "na nakasulat, to an unknown God, you are so ignorant of the very thing you worship." So, to the unknown God. So, ibig sabihin, hindi nila kilala ang kanilang mga sinasamba. Kaya dito, nagkaroon ng chance si Pablo na ipakilala kung sino ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Laking pasasalamat po natin mga kapatid kasi nagparito si Jesus Christ, binigay ng Panginoon si Jesus Christ para ipakilala niya ang Diyos Ama. At hindi lang yon, nasusulat na, nandito na sa atin ang kasulatan, ang Biblia, para makilala natin kung sino ang Diyos. So, at hindi lang yun, binigay niya rin ang kanyang Espiritu Santo para sa ganun ay ang Espiritu Santo ang siyang nagtatrabaho sa buhay natin ngayon para sa ganun ay makilala natin kung sino ang Diyos. So, yan po ang trabaho ng Santo Espiritu na nilalagay niya sa puso natin ang kagalakan, ang peace, ang hope. Yeah? And that yung pananampalataya. So, ito yung mga
Ito'y lahat ay trabaho ng Panginoon. Itong ginawa niya ito, itong platform na ito po na ginawa ng Panginoon, inalaw niya po tayo magsama-sama, na ginamit niya ang buhay ng bawat isa para sa ganoon ay siya ang may taas. Siya ang may taas sa buhay ng bawat isa at makita natin ang kanyang katakilaan, makita natin ang kanyang kapangyarihan, paano siya nagtatrabaho sa buhay ng bawat isa, paano niya tayo binago. Kasi kung mapapansin nyo, kung nung hindi pa tayo nakakilala, hindi naman natin ginagawa ang mga bagay-bagay na ito po nung hindi pa tayo nakakilala. Kasi wala po sa atin eh. Hindi po tayo in. Kumbaga, wala po sa puso natin niya, wala po hindi pa na-open yung ating mga espiritu kasi. Pero noong nabuhay ng ating mga espiritu, dahil tinanggap natin si Kristo, yun na, nagkakaroon na tayo ng kagalakan sa pagtitipon, nagkakaroon na tayo ng desire na makilala pa siya, nagkakaroon na tayo ng mga testimonya, nakikita na natin na unti-unti natin nauunawaan yung mga plano ng Diyos, na mga bagay-bagay na ito ay nangyayari dahil sa kanyang kalooban. So that is all about the worship in spirit and in truth na gusto ng Diyos para sa bawat isa sa atin ay gamitin ang ating mga buhay. Ano po? Na sinabi niya dito sa Romans 12:1, kung pupunta po tayo sa Romans 12:1, sabi niya doon na dahil sa habag at awa ng Diyos, ay ito dapat ang gawin natin bilang mananampalataya. Okay, Romans 12:1. Sabi niya dito, medyo matagal lang. Sorry. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy. Ano ba ang mercy? Ang mercy po ay, hindi ito si anti-mercy. Ang mercy po ay canceling our deserved punishment. Kumbaga, tayo nagkasala sa mata ng Diyos, but then, tayo pinatawad niya. Kinansila po niya ang ating mga kasalanan. Dahil po ito yung siya ginawa niya sa cross, siya yung naipapo sa cross para sa ating mga kasalanan, para tupusin ang ating mga kasalanan. So, ano po ang grace? Ito po ay unmerited favor or undeserved favor na binigay niya ang salvation sa atin, which is hindi naman tayo deserving para dito. So, in view of God's mercy, sabi niya, dahil ngayon, ang sa atin, kung tayo tumanggap sa Panginoon, sabi niya dito, in view of God's mercy, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done. Let them be a living in a holy sacrifice, the kind He will find acceptable. Kaya ngayon, na tayo mga tinawag ng Diyos, na tayo ay binago ng Diyos, na tayo ay in-extend niya ang habag niya sa bawat isa sa atin, gamitin daw natin, i-offer daw natin ang ating mga buhay. I-offer natin ang ating mga buhay as a living sacrifice, yung talagang kaaya-aya sa kanyang paningin. It's pleasing sa Panginoon. So, dapat i-activate natin ang ating mga faith. Kasi sabi niya sa Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. How to be pleasing with God? I-activate natin ang ating mga faith na ito'y talagang salita ng Diyos. Ito'y ginagawa natin dahil ang Diyos ang nagsabi. Ito'y sabi niya sa kanyang mga salita. Ito po ang tunay na pagsamba po ay hindi ito nakadepende
sa ating mga sitwasyon sa buhay. Hindi po nakadepende kung nasaan tayo, kung ano nangyayari sa mundo, o wala tayong pagkain mamaya. Hindi po doon nakadepende ang pagsamba. Ang pagsamba po ay nakadepende kung sino ang Diyos. Kung sino ang Diyos at sa kanyang mga dakilang gawa. Kasi lahat po dito sa mundo ay nagbabago, pero ang Diyos ay hindi nagbabago. Kaya ang pagsamba ay talagang ibibigay dapat natin ang lahat-lahat para sa Diyos kasi anuman ang mangyari ay siya Diyos pa rin. Siya ang Diyos na nag-promise sa bawat isa sa atin that lahat tayo, we will be together with the Lord forever. Ang lahat ng ministry ay dito sa lupa lamang, pansamantala lamang. Pero ang ministry ng praise and worship ay magpakailanman. Itutuloy po natin yan sa langit. 24/7 po tayong nag-worship sa Panginoon. Palagpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah. Kasi yan po ang ating gagawin. Mga bagay-bagay na nandito po sa lupa ay pansamantala lamang. Pero ang worship natin, hanggang po yan sa langit, magpakailanman, ay ito'y pag-worship natin sa Panginoon. Kaya wag po tayong maboring sa pag-worship, kasi pag naboring ka dito, paano na lang sa langit? Eternity to eternity, yun po. Kaya pinapractice po tayo ng Panginoon ang tunay na pagsamba. Hallelujah. Tayo manalangin muli. Panginoon, maraming salamat po Diyos sa katuruan ng iyong salita, O Lord God, sa pagsamba, sa espiritu at katotohanan. Ikaw ang katotohanan, O Diyos. Itinuro mo sa amin ang tunay na pagsamba at katotohanan. Thank you, Lord God, sa banal mong espiritu na siyang nagpapaintindi sa amin kung paano ka namin sambahin, kung paano ka namin itaas at pasalamatan sa araw-araw, O Diyos. Salamat po, Diyos, sa mga buhay ng bawat isa sa amin, O Lord God, sa aming mga kapatid, O Lord God, sa jail, O Lord God, salamat sa kanilang buhay, pagpalain mo, O Diyos, at patuloy mong impress, O Lord God, ang iyong kabutihan sa kanilang mga puso. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Back to the AC.